Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Yun, i-update ko kayo dun sa special project natin. Gagawa tayo ng Japanese, Filipino themed na bahay. At ang totoo, gumugulong na yung project na yan. No? Meron lang tayong mga inaasikaso. At gusto ko sanang ipakita sa inyo yung property. Dalawang property, pero dahil nga ang binibili natin ay foreclosed property. So, kailangan kong pigilan yung sarili ko muna dahil may mga technicalities pa tayong inaasikaso dyan. Pero, yun nga, sana itong month ng February ay makuha na natin yung properties na yun. Pero, yun na yun, no? Dalawang properties yun. At soon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura at kung ano yung gagawin natin. Sa ngayon, gusto ko kayong bigyan ng konting background. O kaya, the background. Overview sa kung ano yung atake na gagawin natin dito sa project na ito. No? Paano natin gagawing Japanese-inspired ang isang bahay na Pilipino? Papakita ko sa inyo ano yung mga nasa isip ko at yung notes na nakuha ko habang nandun tayo sa Japan. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Unang-una, yung dalawang property na yun na gagawin nating ito, bagong pet project natin yan. No? Meron na siyang existing na bahay. Diba sinabi ko sa inyo, magme-makeover tayo. So, meron siyang existing na bahay at gagawa natin ng panibagong buhay. Dahil nga yung mga bahay nyo napabayaan, examine natin yung kanyang structural integrity at kung paano natin siya bibihisan para maging isang magandang bahay na yun nga, Japanese-Filipino inspired. Dun sa Japan, nung pumunta kami at inobserve ko nga yung construction methodology nila, ay mixed ng mga materials. Hindi siya pure concrete, hindi siya pure masonry, hindi din siya pure bakal. Mixed siya. Ang na-observe ko doon, yung foundation nila, concrete. Tapos, pagkatapos na umangat sa lupa ng mga, yung karaniwan niya, nakikita ko mga 1 foot lang doon sa lupa. Magsisimula na silang gumawa ng timber na structural frame o kaya kahoy or bakal. Yan yung mga na-observe ko doon sa nila. Remember, yung Japan ay palaging navivisit ng lindol at meron din silang malalakas na mga typhoon. Pero, yung mga bahay nila ay lightweight. Ang isang nakita ko doon, nag-interview din tayo ng ilang mga marunong sa construction doon sa lugar na yun. Mahal kasi yung labor sa Japan. So, yung manpower, masyadong mataas. Kaya, dapat mabilis yung construction nila. At, dapat ay as much as possible lightweight. Kasi nga, lindulin. Kapag lindulin, mas maganda lightweight yung structure. Pero hindi ibig sabihin na lightweight ay hindi siya matibay. No? Yan yung yung connotation na kapag lightweight, hindi matibay. Hindi yung totoo. No? Dahil ang totoo, yung mga high-rise na mga buildings na yan, no? Nakikita nyo sa metropolis, yung mga matataas na mga building yan, mga skyscraper na yan, no? Nakikita nyo sa Makati, sa BGC, sa Ortigas, lightweight ang design. No? As much as possible, kung paano mapapagaang yung structure, yun yung ginagawa ng mga engineers niyan. Kaya, mas maganda, lightweight, hindi masyadong mabigat yung dala ng lupa
Hindi masyadong malaki yung foundation. So, yan yung principle doon sa Japan, no? Pero dahil gusto rin nga nila makatipid sa labor, dahil mahal nga ang bayad sa mga Hapon, yan yung ginawa nilang construction methodology. More on mga boards, yung modular, or meron ding precast. In terms of size naman ng mga bahay, sa Tokyo, mahal ang lupa, kaya maliliit yung mga lote ron, no? Doon naman sa mga prefecture na medyo probinsya, medyo mas malaki ng konti sa Tokyo. Pero hindi pa rin ganun kalaki yung mga lupa nila, no? So, nakita ko na hindi masyadong importante sa mga Hapon yung malaki yung space. Kaya nilang mabuhay sa space na maliit. Yun yung tinirahan namin na apartment. 2 apartment yung tinirahan namin doon na hindi lalaki sa 50 square meters. Ayan. Kaya yung bahay na i-develop natin, nasa ganun lang din yung magiging yun yung footprint niya. Tapos nagagawa nilang compact yung kanilang mga bahay dahil sa kultura nila, no, yung mga activities nila sa sahig. Makain sila, nakaupo sila sa sahig, nanonood sila ng TV, nasa sahig sila, matutulog sila, maglalatag sila sa sahig. At ginagawa nila yon sa iisang space, no, na kino-convert nila based sa oras o sa activity na gagawin nila. Ibig sabihin, yung single space na yon, marami na silang pwedeng gawin. Nako-convert sa iba't ibang gamit. Kaya pwedeng mangyari na ang isang bahay, maliit ang kanyang area, ang kanyang floor area, pero marami nang pwedeng use. So yan yung gusto nating i-incorporate. Na ang totoo naman, dito sa atin sa Pilipinas, ganun din naman. Konti lang naman yung masasabi natin na may sariling bawat lugar may kwarto siya, may office, may master bedroom, may kids play area, merong guest room. Hindi lahat ng bahay sa Pilipinas may ganun. Pero sa Japan, kahit yung mga may kaya, yung kanilang bahay compact. At yung mga spaces ay multipurpose. So yan, gusto nating i-adapt dito sa i-develop nating Japinoy house natin. At maganda ring i-note, no, na yung ginagamit nilang framing o yung pinaka-skeleton ng bahay nila, no, sa mga nakita ko doon, no, kasi nga kinatok ko yung mga wall ang mga wall nila, kahit exterior wall, ay boards. Ibig sabihin, yung framing nun, it's either bakal, timber o kahoy, o kaya naman ay panel, no, na insulated. So, yan yung nakita kong technology nila, no? To think na madalas silang nililindol. At yung mga nakita kong mga bahay doon, nakatayo pa rin, na ganun ang structure, nasubukan na nila yung malalakas na earthquake. So, there's something na matututuhan tayo doon, no? Hindi ko mo bato yung bahay mo, makakaligtas yan sa lindol. Or, hindi naman ibig sabihin na dapat bato yung bahay natin. Or pure concrete. O kung hindi man pure concrete, ay masonry wall. Kasi doon nga, sa kanila, mga boards. Nakita ko pa nga yung binabalatan na boards doon yung binabalatan na pader. Nakita ko kung paano nila kinonstruct. So, merong double walling, merong outer panel, merong insulation, tapos yung framing nga, tapos inner wall. Tapos yung inner wall na yon nakabalot ng wallpaper. Yun yung usual. Pwede rin siguro natin gawin yun. At doon sa mga bahay na nakita ko ron, merong dalawa na nakakuha ng attention ko. Oo. Ito, dalawang bahay na to. Yan.
dark yung color niya. Tapos ang ginamit niya na siding ay metal siding. Ang maganda sa metal siding, makinis na siya. Tapos meron siyang sophisticated na itsura, no? Medyo may design na siya, no? Yung corrugated na metal sheet, may design na siya. Siyempre, hindi naman yan ilalagay mo na yan lang yan, no? Pwedeng ipatong natin yan sa masonry wall or sa hollow block wall, no? Dahil nga binanggit natin kanina na yung kukunin nating property ay meron ng wall. So, ang naisip ko, gagamitin ko yung metal siding na yan as a decorative element na lang. Hindi na siya structural element. Pero maganda, moderno, at nakaka-excite. Kung pag-uusapan naman yung space planning nila, no? Nakita ko yung tayo mga Pinoy, ang living room yung pinakamahalaga, no? Ito, napansin ko lang, no? Yung living room, yan yung pinapabongga ng mga Pilipino, no? Kasi mahilig tayong mag-welcome ng guest. Tapos yung mga client ko, gusto nila yung mga banyo nila malalaki. Yan. Tapos yung mga kwarto malalaki. Yan yung kultura natin. Pero iba ang kwento kapag limitado lang yung space mo, maliit yung lote mo. At sa Japan, gaya nung nabanggit natin kanina, multipurpose yung kanilang mga spaces. Pero napansin ko, yung priority talaga nila na bigyan ng space, number one, kung saan sila kakain. Yung dining. Yan. Yung dining, ando na rin yung kitchen. Tapos, yung living area nila, na siya rin yung dining, merong partition na sliding. Para sa gabi, pwede nilang isara yun, may go-convert nila bilang bedroom or sleeping area. Isa pa, yung mga toilet nila, hiwalay sa bathroom. Hindi ko ma-explain bakit ganon. Pero doon sa mga tinirahan namin doon, talagang ganon, no? Nakahiwalay yung toilet tsaka yung bathroom. Tapos doon sa bathroom, karaniwan, paglabas mo ng bathroom, ando na yung washing machine. Practical, no? Kasi, halimbawa, mayroong maraming more than isa yung nakatira doon. Tapos gusto mo lang naman mag-toilet. Dito ka pupunta sa toilet. Hindi mo kailangang i-occupy yung bathroom kung magto-toilet ka lang. So siguro yun yung logic nun. Tapos pagkalabas mo, naligo ka, pagkalabas mo, yung damit mo, lalagay mo na sa washing machine. Di ba? So, maganda, no? Maganda rin yung practicality. May wisdom yung bagay na yun. So, pwede nating i-apply din yun, no? Kaya overall, ang impression ko sa Japanese architects na nagdi-design ng mga residences o ng mga bahay, talagang function. No? Sabi nga, form follows function. Sabi ni Louis Sullivan, yung architect na Amerikano. Form follows function. So, hindi masyadong flashy yung design nila, hindi masyadong bongga, hindi masyadong extravagant, no? Ewan ko lang, kung sa mga mansion houses ng mga Japanese, makikita mo rin yung mga characteristics na yun, no? Pero, marami na tayong nakitang mga gawa ng mga Japanese architects, sa magazine lang, sa internet. Titignan mo yung mga gawa nila Tadao Ando, no? Kenzo Tanji at iba pang mga Japanese architects. Makikita mo na talagang sila, no? Minimalist at talagang importante sa kanila yung function muna, yung functionality muna, no? Bago yung form, bago yung itsura. At yan ang gusto nating i-emulate, i-apply dito sa next project na gagawin natin. Stay tuned. As I said, inaayos lang natin ang mga technicalities, ang paperworks, and soon ipapakita ko sa inyo kahit yung isa doon sa dalawang properties na binibili natin. At kung gusto nyo magkaroon ng part sa project na ito, meron akong link na ipapakita dito sa baba sa isang Google form
na pwede kayong mag-fill out para i-express ninyo ang inyong may mga konting mga tanong doon. Pwede nyo fill out para ma-screen natin kung kayo nga ay pwedeng maging part ng project na to. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo dito sa ating content. At parami ang mga subscribers at followers natin sa YouTube at sa Facebook, pati sa TikTok. Maraming salamat po. At magkikita po sana tayo ulit sa susunod nating content. Matuto tungkol sa construction, sa architecture, sa project management, sa channel na ito. At kung nagustuhan mo itong content na ito, pwede mo i-share, like, subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!